sumasayaw ang damdamin. Kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin. Awitan ang Panginoon sa piling sariwain. Magliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain. Magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ang pandaigdigang araw ng mga may sakit, yung kaya atin pong isama sa ating pagmimisa ang kagalingan para sa lahat po ng mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, ang makapangyarihan, Panginoon.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga kitongin. Ang pagkakatakot at pagkamuking, ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni Numan ay magbabago ng kulay, mamamago o kaya'y magkakaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi-marumi. Hanggang may sugat siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kaniyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito, sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.
sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, galak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa lahat ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwara ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasasadya ng mga tao. Buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong isinasama sa atin pong pagdiriwang ang kagalingan para sa lahat ng mga may sakit na kung saan ay atin din pong inihiling ang pakikiisa at tulong ng mahal na Birhen ng Lourdes para po sa lahat ng mga may sakit. Nung nakalipas na linggo, narinig natin na pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro at pagkatapos nun, halos lahat ng mga may sakit ay dinadala sa kanya. At ninais din ni Jesus na lumipat pa ng ibang lugar upang doon ay magpahayag ng mabuting balita at pagalingin din ang mga may sakit doon. Ngayon, sa atin pong narinig na kwento ay tungkol pa rin sa taong may sakit. Kung nung nakalipas na linggo, may mga taong nagdadala ng mga may sakit. Kasi responsibilidad natin kung sakaling tayo po ay masigla, tayo po ay walang karamdaman, responsibilidad natin na suportahan ang mga may sakit. Alalayan sila, tulungan sila, paliguan, dalhin sa simbahan, ipatawag ang pari para pakumpisalin, pakumunyonin, pahiran ng langis para sa may sakit. Yun ay responsibilidad at pananagutan ng mga malalakas o masisigla. Malinaw po ba? Ngayon, kung sakali para sa mga may sakit, ito naman ang paalala sa atin ngayon. Hindi porket may sakit ka, wala ka nang gagawin. Hindi rin naman pwedeng may sakit ka, ipapaasikaso ka na lang. Mayroon ka ding responsibilidad. Meron ka ding kailangan gawin para bang tulungan mo din ang iyong sarili. Huwag lang yung basta iaasa na natin sa iba yung mga dapat din na gagawin mo. Kasi kung tutulungan mo din yung sarili mo, mas magiging mabilis ang paggaling ng kung anumang karamdaman na nararamdaman ninyo. So, sana po, no? Hindi ko alam kung bakit kayo nagkasakit. May kanya-kanyang dahilan o kung anumang ginawa natin kung bakit tayo nagkasakit. Pero pakinggan po muna natin. Sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico, no? Ito yung aklat na nagsasaad ng mga tuntunin kung ano ang dapat gawin ng isang tao. So sa context natin ngayon, ano ang dapat gawin ng isang taong may sakit? Sabi po dito, kung ang isang tao, kung ang balat niya ay magbago ang kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong. Sabihin nyo nga po, ketong. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung may ketong. O hindi naman na nakakatakot kasi may gamot na ngayon, no?
para dyan. Pero noon, walang gamot ang sakit na ketong. Medyo, ito na yung pinakamalubha, no? Sa paglipas ng panahon, yan, pumasok yung HIV, pumasok yung AIDS, yung pinaka-latest natin, yung COVID. Nandyan pa rin ang COVID, hindi nawawala yan. Hindi rin naman nawala yung ketong. Nakakahanap lang tayo ng lunas at paraan paano ito maiiwasang hindi na kumalat o mapagaling. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Okay. Kung sakali daw magkaroon ka ng sakit sa balat, lalo na yung ketong, ang sabi po dito, dapat kang magsuot ng sirang damit, hindi ka magsusuklay, tatakpan mo ang iyong nguso, at laging sisigaw ng marumi-marumi. Para ini-inform mo, kung sakaling dumadaan ka, i-inform mo yung mga tao para yung mga tao din iiwas, lalayo, para hindi sila mahawaan o hindi ka makahawa. Ibig sabihin, mayroon ka pa ring responsibilidad. Hindi pwedeng sarili lang ang iisipin. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Hindi mo pwedeng sabihin na may sakit ako, kawawa ako, kaya kailangan, no? O kaya naman, ililihim mo ang iyong sakit. Kadalasan ganun, no? Pag kinamusta mo ang isa, kamusta ka? May sakit yan, pero okay lang. Okay lang. Hanggang sa stage 4. Malubha na, hindi na natin matutulungan kasi inilihim. Sa kung anong dahilan, kung bakit inilihim. Kaya nga dito, no, pinapaalala yung tuntunin. At hanggat, sabi dito, hanggang may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas siya maninirahan. Sa labas. Kaya kahit sa loob ng pamilya, hindi siya pwedeng makasalamuha, hindi siya pwedeng lapitan, kasi nga nakakahawa. So may tuntunin na dapat tandaan ang isang taong may sakit. Kailangan mo ding isipin, hindi lang ang iyong sarili, kundi ang mga tao sa paligid mo. Makakaapekto ka ba sa kanila? Mahahawaan mo ba sila? Sabi ni San Pablo, di ba, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, no, sinisikap niya, no, mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa niya. At hindi ang sarili niyang kapakanan ang kanya lang iniisip, kundi ang kapakanan din ng marami. Kaya, napapaisip ako, no, anong ginagawa nung taong may ketong doon sa kung nasaan si Jesus? Kasi may lumapit kay Jesus, no? Nanikluhod, nagmakaawa, lumapit kay Jesus. Babalikan natin yung aklat ng Levitico. Palihim siyang lumapit. So, hindi ko alam ilan na ang nadikitan niya. Di ba ganun pag COVID, no? So, lahat ng nadikitan mo, lahat ng nasa paligid mo ay, ano nga tawag natin doon? Anong tawag natin doon, di ba? Ano yan? Kapag nakasama kita, nakasalamuha kita, pwede ka na rin maging COVID noon. Pwedeng carrier ka na, pero may tayong mga terms noon, no? Nung suspected, ganyan, no? Basta, ganyan. Pero siguro dito, i-imagine natin, no? Kasi dapat, yung tao, sisigaw ka ng marumi, para i-alerto mo yung mga tao, di ba? Pero dito, sabi sa Ebanghelyo, may lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. At ang sabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Naawa si Jesus, kaya agad-agad, gusto ko gumaling ka. At yun, sinabi ulit sa lalaki, gawin mo kung ano yung naayon sa kautusan ni Moises. Magpasuri ka para ma-declare na magaling ka na. Yan lang, siguro sadyang
may attitude yung lalaki, anong ginawa? Hindi sinunod yung alituntunin o panuntunan. Anong ginawa? Ipinamalita sa mga tao ang nangyari. Alam kung sobrang excited ba na makabalik siya, no, makasama ulit yung mga barkada. Pero yun lang, sabi nga, naging selfish ulit yung lalaki. Inisip na lang kung ano yung kaligayahan nararamdaman niya. Kaya, imbis na marami pang mapagaling si Jesus, hindi na siya makapasok dahil sa ginawa ng lalaki. So, minsan talaga yung problema natin, attitude natin, no? Yung ugali natin. Nung walang sakit, problemado ko. Ang hirap mong pasunurin, ang hirap mong pagbawalan, ang hirap mong paalalahanan. Nung may sakit na, ang hirap mo pa rin alagaan, ang hirap mong painumin, ang hirap mong sabihan. Ano mangyayari sa atin yan? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Tigasan ang ulo, pag malakas, sige, inom. Inom pa. Pag nakaramdam na, wawa naman ako, walang nag-aalaga sa akin. Walang gamot sa center. Mahirap pong magkasakit dito sa bansa natin, ha? Tandaan nyo yan. Hindi maayos ang health, healthcare natin, no? Kaya mahirap magkasakit. Walang maayos na programa ang gobyerno para sa mga nagkakasakit. Kung mayroon mga health insurance, kulang pa rin. Kaya imbis na gumaling ang may sakit, lalong nagkakasakit. Pero bago tayo humantong doon sa pagkakasakit, tiyakin na natin na sinusunod natin yung mga prescribe o prescriptions, mga alituntunin, mga dapat nating gawin para mas makaiwas na tayo doon. And nabanggit ko to last week, di ba? No? Nung bata-bata pa, ayaw mag-exercise. Kung kailan 60 years old, sumba ng sumba. Hindi na nga makasabay sa tugtog, di ba? Ngayon, simulan na ngayon yan. Tapos pag nagkasakit, drama-drama. Pinababayaan. Ay ngayon pa lang, huwag mong pabayaan. Kasi kailangan, sabi nga, no, isipin mo din, no, pag nagkasakit ako, meron ba akong sapat na ipon? Meron ba ako para hindi rin naman ako nakaka-agrabyado, nakaka-perwisyo sa iba? Kasi di minsan mga kapatid ninyo, mga pamilya ninyo, may kanya-kanya din silang mga inaasikaso. Mahirap. Okay pa tayo? Hanggang alas 6 tayo. Pero sana po sa linggong ito, kung saan ay ginugunita natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit, alalahanin natin. No? Mayroon mga taong may pinagdaraanan, physical na pinagdaraanan, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng suporta. Sa lahat po ng mga may sakit, tulungan din ang sarili. Magdasal, manalig lang, lumapit kay Jesus kasi wala namang ibang pwedeng makapagdulot sa atin ng kagalingan kundi si Jesus pa rin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli,
Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin kahit na ito'y mangangahulugang si Jesus ang magmimisulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo. Nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na narapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganapin paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil angad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lahat. Poong Jesus, naming mahal, tayo na
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sa pahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Maria, taga-aliw ng nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. Maria, kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Karagdagan po sa Miyerkules, magfa-fasting. Isang kumpletong meal, 1 full meal lang. So pipili ka, kapag kumain ka ng breakfast, di ka nakakain ng lunch at dinner. Pwede ka lang mag-konting snacks kung hindi sanay yung katawan, no? Para hindi panghinaan. Pero lahat yan ay pagsasakripisyo. Iniaalay mo yung paghihirap, kaunting paghihirap para sa kasalanan. Malinaw po ba? So fasting yun, no? Yung abstinence naman, okay, tandaan nyo po, no? Baka maraming bumili dito sa paligid. Bawal ang karne, bawal ang barbecue, o kung ano mang mga laman, no, na sa araw na yan. Okay? So, abstinence. Pero hindi lang naman iniiwan sa pagkain yung abstinence. Pwedeng yung mga habitual natin, mga hobbies natin, mga ginagawa natin na po pwedeng i-sakripisyo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.